Okay, so pag-usapan natin, kasi naging hot topic yung RTL natin this weekend about alam commercials na being shown in ABS-CBN in full. Kasi marami rin nagtataka kung bakit yung mga commercials ng ALDA mukhang edited doon sa ABS-CBN. So, kayo ba may napansin ba yan? Yes. Opo. Nung una inisip ko, yun ang mandate. Kasi di ba for the longest time, split screen sila. Yes. So akala ko creative execution siya na magkaiwalay silang dalawa na shoot. Pero apparently, hindi pala. Kasi I was able to, I had a brief email exchange with somebody from McDo. Actually, si Miss Margo ng McDo, yung nakausap natin, Margo Torres. And she said na they've been aware of that policy sa ABS-CBN. Ay, yung memo na... Alam nila yun for the longest time na may ganung policy ang ABS-CBN. Kaya tuwing nag-shoot din sila na ibang talents ng network, conscious sila na dapat hindi indirectly or directly endorse a program na competitor ng ABS-CBN. Pag sinabi ba direct or indirect, ano yan? Paano yan? Yun nga eh. Dahil yun ang tinatanong natin ngayon with the people or agencies concerned. Kasi tinanong ko kung sino bang nag-determine nun? Is it the network? Diba? Kasi siya ba yung magsasabi na ayaw ko yan kasi it indirectly endorses another show from another network. Kasi kung ganun, eto bang ibang ahensya like PANA, do they have the power to intervene and say, hindi, creative, ano lang yan, di ba? Kasi malinaw eh, like nakikita niyo yung patalastas ng Katniel na pinapalabas tuwing pangako sa'yo, di ba? Malinaw na yun. It's also endorsing their show kasi nasa PSY set, di ba? Pero hindi naman siya lumalabas sa ibang network. Paano pag hindi, di ba? So yun yung medyo subjective lang. Hindi ko rin alam kung may clear cut yung indirectly. Yung indirectly kasi at directly na sinasabi ni Erwin, it can be subjective eh. Kaya I asked some of the people concerned in the industry kung ano ba yung definition nila ng indirectly. May clear-cut definition ba yan? Or guidelines na, halimbawa, yung mga damit sa set, yung mga props, dapat hindi makita at all for it to become, yung part of that clause nga, di ba? So, at kung nangyari man yun, kung may desisyon, sole decision ba yun ng network, hindi pwedeng mag-intervene ang mga PANA, ganyan, at sabihin creative execution siya. So yun. Pero di ba, kasi usually yung mga commercials ng ALDA, nakasentro doon sa concept ng Kalye setting na split screen, dub smash, even yung sa McDonald's, nandun yung tatlong lola eh. So, identified doon sa mga characters na ginagawa pa rin sa Bulaga, sa Kalye series. So, yun ba pasok doon sa direct or indirect competition Endorsement ng ibang program. Kasi kung I think whatever is airing on ABS-CBN, yun yung pasok sa kanila, which is separate talaga. So hindi napapanood ng buo yung commercials ng ALDA usually. Usual point like for example yung Zone Rocks nga, kasi silang dalawa naman yun eh. So far yung nakikita ko, si Alden lang siya, walang main. So I think edited na pag pinapalabas. Lalo yung Bear Brand kasi all throughout, naka-split screen sila. So meron ba? Napapanood ba sila? Na magkasama. Hindi, kasi wala namang... Ang Bear Brand nadala sa ABS yung kasi. Ay, Kay Luis po. Iba naman kasi yung kami adult kasi sa kanila. Adult class. So, actually, para sa akin, yung guideline na yan, okay yan kasi it's supposed to set order. Otherwise, kahit sino na lang pwedeng gumawa ng commercial
commercial niya and may directly or indirectly endorse another program at wala silang control over that. At least now, there's a rule already in place para wala nang, kumbaga, hindi pa lang sila mag-a-action the time na ngayon, lahat yung album, tsaka pa lang nila gagawin niya. Actually, this has been in place daw, matagal na. 2008, May 2008 pa yung memo niya. And they know na and most of the advertisers know that ABS-CBN has that policy. Pero yun nga, yung indirectly, yun ang hindi natin alam kung paano nila decide. At saka, syempre, personally coming from an agency naman before, hindi ko alam kung ano bang mga implication nito, di ba? Like, una, does it present any limitation pagdating sa creative execution ng isang TV commercial because of such law? Like, ang sarap sanang paglaruan yung ALDAB together, di ba? Number 2, sa communication guideline naman ng client, di ba? Or objective pala, hindi guideline ng client. Na-achieve ba nila na yung ALDAB? Paano kung lovers or halimbawa isang brand na promoting couple, hindi nila magagawa yun simply because of ALDAB. So, we don't know if it's really just the ALDAB or do they consider ALDAB as a brand, which I presumably ganun yung ginagawa nila, di ba? Pero what about the Kathniel, the Liz Quinn, the Kim C? Hindi rin ba sila brand? Hindi ko alam kung ano yung actually yung decision doon. Pero from what I know, di ba, from McDo, alam na raw nila kung ano yung policy nila. The third implication. Pero yun, ano ko lang doon. So, alam nila, pero tinuloy pa rin nila paggawa ng commercial. Using that concept of ALDAB. Magkaiwalay nga lang talaga. Knowing na hindi siya maipapalabas in full sa ABS-CBN. Kaya naman, di ba, may hati-hati siya. Kasi ang pag gumagawa naman ng advert, ng TVC. Iisipin nila yung cut mo ng 30 seconds, 40 seconds. So, pasok pa rin kung si Alden lang or si Min lang. So, okay lang kahit may ganung policy yung ABS. Napansin ko po na pag ALDAB yung pinapalabas sa ABS, mas maiksi. Kumpara naman dun sa home network nila na pinapalabas na mas matagal. May MTV So yung exposure nila, mas maiksi nga. So, saka mas maliit yung bayad ng Kasi mga 30 seconds or mga 15 seconds. In fairness naman, eto na naman tayo sa ABS kasi, in fairness, to promote yung kanilang mga love team, meron sila yung mga inset na yung situational na advertisement na hindi mo naman talaga makikita sa sa ibang network. Like sa Forevermore, diba? Ang dami nun. Sa PSY, si Tao, si Catherine. Tapos ngayon si Chris Aquino, meron siya yung with ang TV, Bibs and diba Forevermore. Di ko lang matanda, di ba nagkaroon ng commercial si Tito Boy dati? Yung, di ba kung si Tito Boy, alam kung paano siya magsalita, trademark na trademark, yun ang the buzz. Hindi ko lang alam kung pinayagan ba yun dati ng GMA. Napapanood ko yung mga diba? So, is it just one network imposing yung ganong guideline or as a general rule, diba? Kasi kung papansinin mo, almost all, lahat ng commercials featuring ABS-CBN stars, napapanood mo sa GMA na whether short or long version. Kasi, yun, kumbaga, kasi naman, ang reasoning naman, kumbaga, halos lahat ng commercials talaga, dinodominate ng ABS-CBN stars for the longest time. And this is the only time na although may mga may mga commercials, mangilan-ngilan ang Kapuso stars, pero mabibilang mo lang. Pero this is the only time na nag-dominate ang isang couple na very identified sa GMA. Diba? Tapos balikan ko rin yung sabi mo Sir Erwin na kung pinapalabas din ba yung mga commercials ng ABS-CBN stars sa GMA. Ang natatandaan ko noon, a couple of years back,
Ito nga, medyo mas controversial pa yun kasi kakalipat lang nun ni Angel Locsin sa ABS-CBN. Na dating tayo GMA, di ba hindi naman naging maganda yung paghiwalay. Pero ang daming commercials na ni Angel Locsin, nakikita ko buong buo sa GMA. So, depende na rin siguro kung ano yung requirement ba ng network pagdating sa commercials. Tsaka benta yan eh. Oo. Hindi mo sasabihin yan eh. Pero, ang ano lang dyan, dun sa pagiging, hindi ko alam kung strict ba ang term ha, yung, or the ABS-CBN, yung pag-remind about it. Yung sinasabihin ko nga na third implication, di ba? Parang, will there come a time na kailangan ba, kung ako advertiser ko, I would rather choose an ABS-CBN star as my endorser para hindi na ako magkaroon ng mga ganyan May palabas sa lahat. Diba? May pwede, baka pag halimbawa, maging malaki siyang network, di magkakaroon ng monopoly, diba? I mean, hindi ko lang alam kung dapat bang may ginagawang move ang mga tao para pag-usapan yan at lahat ng networks involved at i-define na nila kung ano dapat yung bawal at hindi or isang network lang bang may policy yan kasi pag magbibigay naman ako ng ads sa'yo ikaw naman yan yung ABS-CBN pero in effect, advertiser ako, nagbabayad ako bakit hindi ko magawa yung gusto Yung ko? ganyan Yun ba lang, rule may ng mga ganun ABS? lang siya. Yung ganyang rule ng ABS ba, nagpapakita ng pagiging insecure nila about yung kalalang network? Yan ang sinasabi ng Pepsters or fans. Parang nasa position kasi ang ABS-CBN to dictate or kung demand, kung ano yung gusto nila. Kasi sila yung leading network di ba? Na parang Leading network in this how? kasi di ba, number one network naman sila for the longest time talaga. Kasi yung reach na naabot ng Because of the TFC. TFC and then yung mga stars nila. So, yun. Sasabihin ng mga kanguso. Anyway, Hindi ibig sabihin, kanguso. Kapamilyoks. Pamilya. Hindi naman, kaso nga lang, and then, Adam King, Yeah. medyo nabago yung yung perception ng tao sa Ako naman para sa akin from the point of view siguro kung taga-ABS ako, it's just protecting my business. Yun lang ang sa akin. Parang, teka lang, threat to. Bakit ko bibigyan ng mileage to? Pero hindi ba parang overacting naman sila since sabi nga sila yung number one network tapos konting ganun lang Pero kasi, hindi lang naman yung policy. Let's make it clear na itong policy na to, hindi lang siya lumabas sa yung ALDA. Sinabi nga doon sa before pa. So, siguro dahil ngayon, parang business lang talaga for ABS-CBN. Yeah. And nagkataon lang na sobrang hot ngayon ng ALDA. So parang parang pinoprotect nila yung investment it's nila. still business. Interest nila. Yung interest nila. Pero at least, di ba po, pinapalabas pa rin sila, hindi sila totally naninigil sa Yun ang medyo... Pero yun ang nakakatakot. Oo. Paano kung biglang manigil? Sa ganun. Kasi hindi ko nga alam, hindi pa natin alam kung yung indirectly, kung anong meaning nun. Dapat siguro malaman natin. Kasi kung gano'n yung sinasabi niya na pinoprotect yung interest nila. But sa GMA or even other networks, may papalabas naman yung mga Kasi commercials. kasi it's the money. Oh, it's the money. benta eh. Kailangan ba ng GMA yung pera na lahat na lang ng advertisement? Siguro, Ganun. mas mahaba yung ad nila ngayon. I think it has to be a challenge for other networks. Actually, To strengthen yung mga celebrities nila, ganyan, makakuha ng ibang ads. Ano kung install ng PTV4? Para hindi naman parang walang monopoly na puro itong ABS stars lang yung Endorsers. Oo. Kasi kung ipipilit yung ganyan rule, baka walang endorsers. Walang- Walang commercial load ng, halimbawa, di ba, GMA? Di ba? Which is, Yeah. Kasi cannot puro be. investment commercials. So, the guideline is okay, pero it has to have clear-cut definition of what and what not to shoot. Saka magandang abangan kung ano yung magiging reaction ng mga advertising agencies
bagong tawag dito, movement sa tawag dito, sa advertising world ngayon. Kasi naiba na yung naiba na yung parang naiba na yung hit ng amin eh. Kasi dati parang accepted na because halos lahat ng ABS-CBN stars nasa kanila yung mga sikat. Yung sa ABS-CBN halos lahat ng sikat na artista. So okay lang na sila yung gawin sa advertisements, mga commercials. Pero this time, medyo nakakaagaw ng market yung ad. So in a way, parang GMA. challenge din siya for other networks, specifically sa GMA na parang, o kaya nyo naman pala na, like ito ADA, nakakuha sila ng commercial, o bakit din yung yung fan celebrities? Mga Parang marami artists. kayong di ba? Well, meron naman. Sila Big, sila Brian, sila Yeah, Nino. yung bigger. Yeah, pero kumbaga mangilan-ngilan lang Oo. talaga. Saka Si Seth. Si Seth. Matagal na yun. Pero kasi, karamihan kasi ng mga hottest endorsers, stars ng Star Magic, na hawak talaga ng ABS-CBN. Kung meron man sa GMA na may mga commercials, hindi totally hawak ng GMA kasi may mga managers. It is only Adam Richards na taga-GMA Artist Center na talagang ngayon pumapalo sa TVCs. Kasi si May sa AAA naman sa Itbulaga. So, yun. Pero yung sila Alger, di ba, artist center? Yes. Pero si Alden talaga yung namamayag pa. At kung patuloy pa rin ang dami ng endorsements ng dalawa, ibig sabihin, they really have such huge star power. Kasi pipiliin pa rin siya ng advertiser, di ba? Whether or not, may Whether palabas or sa ibang not. networks. Yes. Yung TVCs na. Kasi, ang ano naman yun, yung benta, yung balik ng benta. Kasi kung magbabayad, kasi advertisement magbabayad ka sa network eh. Pero kung yung output naman, makikita dun sa sales. And narinig ko nga, more than 400% yung increase ng sales nung sa McDonald's nila after the commercial. So, di ba? Okay lang yun. Pero, itong rule na to, maraming sinasaklaw siya, di ba? Pero, siguro it's a challenge for all the networks to kumbaga, strengthen pa or reinforce yung position nila sa market. Tapos pangalawa, for the advertisers to do something about it if they feel the need to do something about it. Pero kasi di ba pati yung sa concert, di ba? Bawal din ng pakita. Halimbawa, concert ng Jaga Channel 2, may appear, di ba bawal Pwede din yun? ma-appear yung mga Kasi- stars nila. Yung nangyari sa The Prenup, di ba yung movie ni Oo. Jen, hindi siya makapag-promote sa kabila. So, but nagiging masyadong exclusive, which Yes. Maliit yung Parang masyado lumiliit yung mundo, which Yeah. is both good and not good. Yung concert, di ba? May concert ng si Regine sa si Martin. Ang nag-produce ng concert, GMA. Pero hindi pwedeng banggitin ni Martin. Although, yung mga ganun lang. Parang napaka-ano na ngayon. Parang yung exclusivity, parang masyado nang maliit yung... Kasi yung panahon naman ng 80s or 90s, lahat nakakatawid yung mga artista. Pero kwento lang natin sa akin. Hindi yung mga pag promote yung mga artista kasi dati, Oo nga. nililibot nila lahat ng shows sa lahat ng networks. Regardless. Lahat mga Regal Films, mga Viva, nalilibot nila. Oo. So, naiba na yung landscape kasi ngayon na yun na. Pero Kung exclusive ABS-CBN ka. lang, ABS-CBN lang ba? May ganyan rule na kung artist nila, hindi I think pwede sila yung mag- nauna. Kasi nung nagkaroon ng Star Magic, yung nagkaroon ng Star Magic, yun, naging exclusive na yung mga stars nila, hindi na sila pwedeng lumabas sa ibang networks. And then sumunod na yung GMA Artist Center. Mga ganun-ganun. Nagsinura na rin. Kasi yun yung naging trend na. Pero sabi mo nga, di ba, naging maliit yung mundo ng mga artista, ng mga showbiz. Necessary ba yung ganong rule? Do you think? Yung ganong ini-impose ng Star Magic? Welcome to the ABS-CBN ako, yes. Kasi it reinforces my parang bakit ko ipapakita sa TFC ko or kung sino man yung talent ng ibang network, di ba? Strength ko yun eh. Pero, para sa akin sa environment ng in general ng halimbawa advertising, ng mga viewers, hindi. And also the stars, no? Hindi ko alam kung hindi na
siya yung tinatawag na healthy competition. Nagiging parang di napatas yung laban. Diba? Pero the more then that the other networks dapat ma-challenge sila and, you know, work harder to come up with another album ganyan. Or kung sino mang pwede pang sumikat. Diba? Especially that right now, ang labanan hindi na lang sa TV, may social media na. So, it's bound to change. I think years from now, baka iba na rin yung forum natin kung mga nandito pa tayo, di ba? Na hindi natin alam kung later on ang magiging mas malakas sa social media ay isang network. We don't know. It's constantly changing and evolving and kailangan lang talaga na maintindihan natin kung bakit nangyayari